Sa kasaysayan ng daigdig, ilan lamang ang tunay na nagmarka ng pangalan sa bawat sulok ng mundo. Isa sa kanila, si Alexander the Great, ang haring sinasabing hindi natalo sa kahit anong labanan, ngunit hindi nakaligtas sa kapalaran ng tao ang kamatayan. Noong Hulyo 356 BC, isinisilang si Alexander sa lungsod ng Pelia, kabisera ng kaharian ng Macedonia. Anak siya ng hari na si Philip II at ng reyna na si Olympias. Ayon sa alamat, habang siya ipinapanganak, mayroong mga palatandaang kakaiba. Nasusunog ang templo ni Artemis sa Asia Minor, isang tanda raw ng pagsilang ng isang dakilang mandirigma na mangunguna sa panibagong yugto ng kasaysayan. Bata pa lamang, ipinapakita na ni Alexander ang kakaibang talino at tapang. Siya ay sinanay sa pagkikidigma at ang kanyang guro ay walang iba kundi si Aristotle, ang dakilang pilosopo. Mula sa kanyang natutunan ni Alexander ang agham, filosofiya at sining ng pamumuno. Ngunit, higit sa lahat, natutunan niya ang paniniwala na maaari niyang baguhin ang mundo. Sa edad na 20, matapos ang pagpaslang kay Haring Philip II, si Alexander ang humalili bilang hari ng Macedonia. Marami ang nagduda. Masyado pa raw siyang bata. Ngunit, agad niyang pinatunayan na ang tapang ay hindi nasusukat sa edad. Pinagtibay niya ang kapangyarihan ng kanyang kaharian at nagsimulang sakupin ang mga karatig bansa. Sa loob lamang ng 13 taon, nalupig ni Alexander ang karamihan ng kilalang mundo mula sa Greece, Asia Minor, Egypt, hanggang sa napakalawak na Persia at India. Sa bawat labanan, siya'y laging nangunguna, hindi natitinag, at tila ba may apoy sa kanyang mga mata. Kaya nga siya'y tinawag na Alexander the Great. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay, dala niya ang bigat ng pagod, takot, at lungkod na tanging isang dakilang pinuno lamang ang nakakaunawa. Noong 323 BC, sa Babylon,